Magandang araw mga idolo. Dahil sa ginawa niya ay sinabi ni Kim Sehun na pagsisilbihan niya daw si Oh Kang-woo bilang nakakatanda niyang kapatid. Dagdag pa ni Kim Sehun na sa ngayon ay may sasabihin daw siyang importante na matagal na niyang tinatago. Gaya ng mga nakasaad sa balita ay siya raw ang player na nagtataglay ng kakaibang abilidad. Siya raw ay nakakuha ng SSS Rank Special Ability na tinatawag na Descendant of the Martial Arts God. Ngunit hindi niya pa daw magagamit ang buo nitong lakas dahil sa kakulangan niya ng level. Sa sinabi ni Kim Sehun ay nagulat ang lahat. Sinabi naman ni Choi Yun-bi na wala ni isa ang nakakuha ng SSS Rank Special Ability kundi si Kim Sehun lang. Napatanong si Kang Tae-so kung paano nakuha ni Kim Sehun ang SSS Rank. Sa sinabi ni Kim Sehun ay kinagulat ni Oh Kang-woo. Sinabi ni Kim Sehun na isang araw ay nakatanggap siya ng mensahe na dahil daw sa malfunction ng Gaia system ay pinili siya para maging tagapagligtas. Dahil sa kanyang narinig ay napaisip si Oh Kang-woo na kung bakit alam ni Kim Sehun ang tungkol sa Gaia system sapagkat kahit si Cha Yeonju ay hindi alam ang tungkol dito. Tinanong niya si Kim Sehun kung ano ang petsa nang nakuha niya ang kanyang First Awakening. Sumagot naman si Kim Sehun na nakuha niya ang kanyang First Awakening noong May 22. Sa sinabi niya ay naalala ni Han Solo na ang araw daw na yun ay ang araw nang nakilala niya si Oh Kang-woo. Napaisip naman si Oh Kang-woo na ang araw na pumunta siya sa Earth ay nagkaroon ng sira ang Gaia system at para maayos at maprotektahan ang Earth ay pinili si Kim Sehun ng system para maayos ang lahat. Sa kanyang natuklasan ay napangiti na lang si Oh Kang-woo sabay na sinabi sa sarili na mabuti na lang raw ay naging kasamahan niya si Kim Sehun. Tumayo si Oh Kang-woo sabay na nagpaalam sa party sapagkat siya daw ay may gagawin pa. Ngunit hindi pa man nakakalayo ay pinigilan siya ni Kim Sehun. Makikita sa mukha ni Kim Sehun ang saya sabay na sinabi na wag daw muna siyang umalis. Dahil sa pinakita ni Kim Sehun ay napaisip si Oh Kang-woo na kung si Echidna na kanyang familiar ay gusto siya laging kasama ay ganun na din ang nangyari kay Kim Sehun na ginawa niyang kasamahan. Kaya bago pa lumala ang sitwasyon ay tumalon na si Oh Kang-woo palabas ng hospital. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Oh Kang-woo kasama si Echidna sa S-Rank Gate. Ginamit ni Echidna ang Dark Storm para mapabagal ang paggalaw ng halimaw. Ang pagkakataong ito ay hindi na niya palalampasin pa kaya naman ginamit ni Oh Kang-woo ang pinagsamang skill na Power of the Iron Axe at Power of Frost. Dahil sa pinagsamang skill ay nakabuo siya ng S-rank skill na tinatawag na Leviathan. Gamit ang pinagsamang skill ay napatay niya ng mabilis ang mga halimaw. Dahil sa pinatay niyang halimaw ay sinabi ng system na siya ay level 50 na kaya naman nabuksan na niya ang kanyang 6th Awakening. Sa sinabi ng system ay tuwang-tuwa pa si Oh Kang-woo habang hinahanap kung ano ang kanyang 6th Awakening. Ngunit sa kanyang nakita ay napaupo na lang si Oh Kang-woo dahil ang kanyang 6th Awakening ay malalaman niya lang daw ang special ability at rank ng kanyang 6th Awakening kapag tumaas na ang kanyang demonic energy. Gamit ang communication orb ay tumawag si Han Solo. Sinabi ni Han Solo na matatapos na daw sila sa pag-aayos ng bahay kaya maaari na silang umuwi. Paglabas nila sa gate ay dumiretso na agad sila pauwi. Ang bahay na kanilang pinuntahan ay ang binigay na bahay ng Red Rose Guild para kay Oh Kang-woo. Sinabi niya kay Han Solo na maaari silang tumira dito kasama ang kanyang ina sapagkat sobrang laki naman daw ng bahay para sa kanila ni Echidna. Pumayag naman si Han Solo sabay na sinabi sa kanyang sarili na si Cha Yeonju ay maraming pera. Dagdag pa niya na sa lahat ng katangian ay talo siya sapagkat mas mataas ang level nito sa kanya. Sa kanyang pag-iisip ay tinanong ni Echidna si Oh Kang-woo kung meron ba siyang gagawin bukas. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na wala siyang gagawin kaya naman sinabi ni Echidna na kung maaari ba silang lumabas. Pumayag naman si Oh Kang-woo na kinatuwa naman ni Echidna. Nang marinig ni Han Solo ang pinag-usapan ng dalawa ay sinabi niya sa kanyang isipan na baka kasama nila si Cha Yeonju sabay na sumigaw na sasama din siya. Kinaumagahan ay makikita ang malalaking gusali. Ang dalawa ay natutuwa habang pinapakita ang magandang suot ni Echidna. Natutuwa naman si Oh Kang-woo sapagkat nag-e-enjoy ang dalawa. Sinabi din ni Oh Kang-woo sa kanyang sarili na nag-aalala siya kay Echidna na baka maging mahiyain ito pagdating sa ibang tao.
Ngunit dahil kay Han Solo ay nagkaroon si Echidna ng kaibigan. Matapos ang ilang oras na pag-iikot ay makikita sa mukha ni Oh Kang-woo ang pagod. Sa dami ng pinamili ng dalawa ay nilagay niya na lang ito sa kanyang katawan habang makikita sa mukha ng dalawa ang sobrang saya. Sa patuloy nilang pag-iikot ay napunta sila sa isang restaurant. Sinabi ni Han Solo kay Oh Kang-woo na maaari niyang kainin anuman ang kanyang gusto sa restaurant. Nang marinig ito ni Oh Kang-woo ay marami na siyang naisip na pagkain habang hindi mapigil ang maglaway. Habang naaalala ang mga nangyari sa kanya sa impyerno ay sinabi ni Oh Kang-woo sa kanyang sarili na sa ngayon ay kakain na siya ng masasarap na pagkain. Makalipas ang ilang minuto ay makikita sa mesa ang napakaraming pagkain na order ni Oh Kang-woo. Ang una niyang tinikman ay ang paborito niyang kimchi jjigae. Pagkalasap niya ng lasa ay sinabi ni Oh Kang-woo sa kanyang isipan na mas masarap pa din ang luto ni Han Solo na kimchi. Ang sumunod ay kumuha siya ng isang slice ng pizza sabay isawsaw sa kimchi. Pagkatapos niyang isawsaw ay tinikman niya agad ito sabay na sinabi sa kanyang isipan na hindi na rin masama. Ang pizza at ang iba pang pagkain ay inilagay ni Oh Kang-woo sa kimchi jjigae. Habang si Han Solo ay tinakpan ng mata ni Echidna sabay na sinabi na huwag gagayahin ang ginagawa ni Oh Kang-woo. Habang masaya sa pagkain si Oh Kang-woo ay bigla na lang may isang lalaki na pumukaw sa kanyang atensyon. Ang lalaking yun ay si Baek Kang-hyun ang guild master ng Hanol Guild. Tinanong niya ito kung ano ang kailangan ni Baek Kang-hyun sa kanya. Sinabi naman ni Baek Kang-hyun na nandito siya dahil meron siyang magandang balita. Dagdag pa ni Baek Kang-hyun na base sa kanyang narinig ay si Oh Kang-woo ang rookie ng Red Rose Guild. Hindi naman ito itinanggi ni Oh Kang-woo sapagkat hindi daw siya miyembro ng Red Rose Guild. Hinawakan siya nito sa braso sabay na inalok si Oh Kang-woo na sumali sa kanyang guild. Sinabi ni Baek Kang-hyun na bibigyan niya daw si Oh Kang-woo ng 5 billion won pati na ang bahay at kotse kapag sumali siya sa Hanol Guild. Dagdag pa niya na bibigyan niya daw si Oh Kang-woo ng executive position. Sa ganda ng alok ni Baek Kang-hyun ay tinanggihan ito ni Oh Kang-woo. Sa kanyang sinabi ay tumawa si Baek Kang-hyun ng malakas sabay na tinanong si Oh Kang-woo kung ano ang gusto para lang sumali sa kanyang guild. Ngunit sinabi ni Oh Kang-woo na sa ngayon ay ayaw niya daw magtrabaho para sa guild. Kung sasali ka sa aking guild wika ni Baek Kang-hyun ay bibigyan niya daw ng isang libreng legendary equipment si Oh Kang-woo. Ang legendary equipment ay napakabihira kaya naman hindi ito nabibili ng pera. Ang paggawa ng legendary equipment ay nangangailangan ng kasangkapan mula sa boss monster at sa S-rank gate o mahigit pa. Ang espesyal na katangian ng legendary equipment ay hindi na ito mapapasa kamay o magagamit ng ibang player kapag nasa kamay mo na ito. May kakayahan din ng legendary equipment na tanggihan ng player kapag hindi nababagay ang player sa kanyang kondisyon. Tumawa si Baek Kang-hyun sapagkat nalaman niyang interesado si Oh Kang-woo, ngunit tinanggihan ulit ito ni Oh Kang-woo. Alam ko namang tatanggihan mo ang alok ko wika ni Baek Kang-hyun kaya naman iniwan niya ang kanyang contact info kung sakali man raw na magbago ang isip ni Oh Kang-woo ay tawagan lang siya. At bago umalis ay may hinalo siya sa kimchi sapagkat magpapasarap daw ito sa pagkain. Pagkatapos ng kanyang ginawa ay agad naman siyang nagpaalam habang si Han Solo ay sinabi kay Echidna na huwag gagayahin ang ginawa ni Baek Kang-hyun. Pwede ko bang subukan ang pagkain ni Oh Kang-woo wika ni Echidna na tinanggihan naman ni Han Solo. Matapos silang kumain ay sinabi niya kay Cha Yeon-jo ang lahat na nangyari. Napatanong naman si Cha Yeon-jo kung bakit niya tinanggihan ang alok ni Baek Kang-hyun. Sumagot naman si Oh Kang-woo na sa ngayon ay ayaw niya raw magtrabaho sa guild. Napatanong din si Oh Kang-woo kay Cha Yeon-jo kung anong klaseng tao si Baek Kang-hyun. Sinabi naman ni Cha Yeon-jo na base sa kanyang pagkakatanda ay kakaiba mag-isip si Baek Kang-hyun. Dagdag pa niya na isang araw ay may usap-usapan na magkakaroon ng kauna-unahang world ranker ang bansang Korea na si Baek Kang-hyun. Ngunit natalo si Baek Kang-hyun sa isang ranker na nagmamay-ari ng mythical weapon na tinatawag na Susanoo Ai. Ang nagmamay-ari ng mythical weapon ay isang Japanese na si Fujimoto Ryoma. Dahil sa pagkatalo noon ni Baek Kang-hyun ay naging usap-usapan siya sa balita. Sa kanilang pag-uusap ay sinalubong sila ni Baek Hwayon.
Kanina ko pa kayo hinintay, wika ni Baek Hwayon, kaya naman pinapasok niya agad ang dalawa. Sa loob ng silid ay sinabi ni Baek Hwayon na habang nag-iimbestiga sila sa Mir Guild ay nakakita sila ng legendary equipment na walang nagmamay-ari. Ang legendary equipment ay tinatawag na Black Pearl Coat. Ang katangian nito ay magagamit niya ang Kraken's Wrath na may kakayahang pataasin ng stat sa loob ng 1 minuto. Ang Kraken's Wrath ay mayroong cooldown ng 2 oras pagkatapos gamitin. Ang legendary equipment na Black Pearl Coat ay gawa sa dugo mula sa puso ng Kraken. Hindi ito maganda para sa akin, wika ni Cha Yeonju. Dagdag pa niya na maganda daw ito sa mga player na may inherent stats, ngunit wala pa siyang nakikita na player na inherent stats user. Nang marinig ito ni Oh Kang-woo ay napangiti na lang siya, sabay na sinabi sa kanyang sarili na sobrang ganda raw ng legendary equipment. Isa kang inherent stat user, tanong ni Cha Yeonju kay Oh Kang-woo. Sinabi din ni Cha Yeonju na ang Black Pearl Coat ay ang pinakamagandang legendary equipment sa lahat kapag ikaw ay isang inherent stat user. Dahil dito ay masayang nagpasalamat si Oh Kang-woo kay Baek Hwayon, sabay na sinabi na ipagpapatuloy niya daw ang pagtulong para tapusin ang Demonic Order. Si Baek Hwayon naman ay nagsabi na natutuwa siya sapagkat si Oh Kang-woo ay isang inherent stat user, kaya naman maaari na niya itong gamitin. Nang sinuot niya ang legendary equipment ay biglang lumitaw ang malakas na enerhiya sa kanyang katawan. Dahil dito ay sinabi ng system na ang Black Pearl Coat ay tinanggap si Oh Kang-woo bilang kanyang amo. Dahil dito ay tumaas sa 5 bilang ang kanyang demonic energy. Pagkatapos ng proseso ay tinanong siya ni Cha Yeonju kung ano ang pakiramdam ng legendary equipment. Si Oh Kang-woo ay sobrang saya, sabay na sinabi kung maaari ba siyang gumamit ng 10 legendary equipment. Tumawa naman si Baek Hwayon, sabay na sinabi na ang player ay maaari lang gumamit ng 5 items. Hindi pa rin mawala ang saya sa mukha ni Oh Kang-woo, kaya naman napatanong si Cha Yeonju kung nagustuhan niya ba ang legendary equipment. Si Cha Yeonju ay tinanong si Oh Kang-woo kung gusto niya ba malaman kung gaano na siya kalakas. Kung ganun raw ay maglaban silang dalawa. Ang malaking silid ay tinatawag na combat room. Maaari daw silang lumaban dito, wika ni Baek Hwayon, sapagkat ginawa raw ang combat room gamit ang napakaraming bagay, kaya naman hindi ito masisira anuman ang kanilang gawin. Naghahanda na si Oh Kang-woo habang si Cha Yeonju ay napapaisip kung gaano na ba kalakas si Oh Kang-woo. Dahil sa pinakita nitong lakas sa laban niya kay Moon Young-ho ay talaga namang nakakamangha, sapagkat kahit na malayo ang agwat ng level ng isa't isa ay madali lang ito tinalo ni Oh Kang-woo. Dagdag pa ni Cha Yeonju na si Oh Kang-woo ay may kakaibang katangian na talunin ang player kahit na malaki ang agwat ng kanilang level, kaya ang pagkakataon daw na ito ay aalamin niya kung ano ang katangian ni Oh Kang-woo. Habang naghahanda ang dalawa sa kanilang laban ay sinabi ni Oh Kang-woo sa kanyang isipan na susubukan niya daw kung gaano na siya kalakas, at si Cha Yeonju ang magandang kalaban para masubukan ang kanyang lakas. Si Baek Hwayon ay nakatayo sa malayo at siya ang magsasaad ng pagsisimula ng laban. Nang sinabi ni Baek Hwayon na magsimula na ang laban ay agad na sumugod si Oh Kang-woo. Ang kanyang suntok ay mabilis namang iniwasan ni Cha Yeonju at mula sa likod ay ginamit niya ang kanyang kamao na mabilis namang nailagan ni Oh Kang-woo. Ang bawat galaw ng isa't isa ay talaga namang sobrang bilis. Sa patuloy na pag-atake ni Cha Yeonju ay sinabi ni Oh Kang-woo sa kanyang isipan na naiinis na siya. Nang makakita ng pagkakataon si Oh Kang-woo ay ginamit niya ang kanan niyang kamay para hawakan ang sombrero ni Cha Yeonju. Gamit ang sombrero ay tinakpan niya ang mukha ni Cha Yeonju, sabay na sinabi na ang sombrero ay magiging sagabal lang raw sa laban. Ngunit hindi ito naging sagabal kay Cha Yeonju, kaya naman sinuntok niya ito ng malakas. Napangiti na lang si Cha Yeonju, sabay na ginamit ang kanyang armas na mabilis namang nailagan ni Oh Kang-woo. Sa patuloy na pag-atake ni Cha Yeonju ay naging sanhi ng malakas na pagsabog. Si Oh Kang-woo naman ay ginamit ang kanyang legendary equipment na Kraken's Wrath. Sa paglalaban ng dalawa ay makikita ang pagkasira ng combat room. Kaya naman mula sa malayo ay sinabi ni Baek Hwayon na itigil na ang laban. Ngunit patuloy pa rin sa paglalaban ang dalawa at mula sa taas ay ginamit ni Oh Kang-woo ang Power of Sky habang papalapit kay Cha Yeonju. Habang papalapit ay patuloy naman sa pag-atake si Cha Yeonju na mabilis namang naiilagan ni Oh Kang-woo.
At habang papalapit ay ginamit ni Oh Kang-woo ang Power of Explosion na naging sanhi ng malakas na pagsabog. Kasunod nito mula sa likod ay ginamit niya ang Power of Sound. Gamit ang Power of Sound ay naglikha ng malakas na tunog. Sa sobrang lakas ng Power of Sound ay narinig ito ni Baek Hwa-yeon kahit na siya ay nasa malayo. Ang pagkakataong ito ay hindi na niya palalampasin pa kaya naman ginamit ni Oh Kang-woo ang pinagsamang skill na Power of Thousand at Power of Destruction. Nang makita ito ni Cha Yeon-jo ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya ito maiiwasan kaya naman kailangan niya raw depensahan ang kanyang sarili. Ngunit sa lakas ng pinagsamang skill ay sinadya ni Oh Kang-woo na hindi ipatama kay Cha Yeon-jo ang malakas na tira. Dahil sa kanyang ginawa ay namangha si Baek Hwa-yeon habang si Cha Yeon-jo naman ay napaupo na lang sa sobrang kaba. Sa kanyang ginawa ay nanginginig si Cha Yeon-jo habang naghahabol ng hininga. Sa lakas ng kanyang tira ay makikita ang malaking butas sa combat room at habang nakaupo si Cha Yeon-jo ay sinabi niya na halimaw ang lakas ni Oh Kang-woo. Matapos ang kanilang laban ay makikita sa combat room ang mga sira. Sinabi ni Oh Kang-woo sa kanyang sarili na ang legendary equipment ay sobrang lakas sapagkat sa ilang minuto lang ay natalo niya agad si Cha Yeon-jo. Talagang halimaw ang lakas mo, wika ni Cha Yeon-jo habang si Oh Kang-woo naman ay nagsabi na dahil daw yun sa kanyang legendary equipment. Sinabi naman ni Cha Yeon-jo na meron din siyang legendary equipment ngunit sobrang lakas talaga ni Oh Kang-woo. Ngunit hindi mo naman ako kalaban, masayang bigkas ni Oh Kang-woo. Sa kanilang pag-uusap ay bigla silang napahinto. Paglingon nila ay si Baek Hwa-yeon na sobrang galit sabay na sinabi na ang combat room na sinira ng dalawa ay nagkakahalaga ng bilyon gamit ang citizens' taxes. Sa kanilang narinig ay pinagpapawisan na ang dalawa. At habang galit si Baek Hwa-yeon ay humingi sila ng tawad. Mula sa malayo ay nagtatalo ang dalawa kung sino ang may kasalanan habang si Baek Hwa-yeon ay tumawag sa kanyang kasamahan para ipaalam ang nangyari sa combat room. Si Cha Yeon-jo ay nagsabi na dapat raw ay naglaban na lang sila sa loob ng gate para wala silang masirang bagay. Si Oh Kang-woo naman ay napapaisip na kung kukuha siya ng magic stone sa giant ogres ay mababayaran niya ang nasira ngunit sayang naman raw. Sa kanyang pag-iisip ay nakabuo siya ng plano. Sinabi ni Oh Kang-woo na maaari daw nilang patayin ang El Cuero para kunin ang mga kasangkapan sa pagbuo ng legendary equipment at para mapagawa ang combat room. Sa sinabi ni Oh Kang-woo ay nagulat ang dalawa sabay na sinabi kung alam ba ni Oh Kang-woo ang El Cuero. Ang El Cuero ay ang boss monster sa Suwon S rank gate na hindi pa natatalo ng kahit sinong player dahil sa hirap nitong patayin. Ang El Cuero ay naninirahan sa ilalim ng tubig kaya naman sobrang hirap nitong patayin at ang isa pa sa katangian nito ay ang kakayahang mabawasan ang natatanggap nitong atake. Mahirap man daw ay may paraan si Oh Kang-woo. Dagdag pa niya na gagawin niya daw ito para na din mabuksan ang kanyang level restriction. Ang lahat ng player ay nakakaranas ng level restriction kapag ang player ay level 59 ay dito na magtatapos ang pagsisikap ng player. At kapag nalampasan ng player ang level 59 ay titigil din ang pagtaas ng level kapag nakamit na ang level 89. Para magpatuloy ang pagtaas ng level ay kailangan ng player na mag-challenge ng malalakas na halimaw. Napapaisip naman si Cha Yeon-jo na siya raw ay level 89 kaya naman kailangan niya pumatay ng malalakas na halimaw para tumaas pa ang kanyang level. Dahil dito ay sinabi ni Cha Yeon-jo na tutulong din siya sa pagpatay ng El Cuero. Dagdag pa ni Cha Yeon-jo na mahihirapan daw silang patayin ang El Cuero kung silang dalawa lang ngunit sinabi ni Oh Kang-woo na mayroon siyang plano habang tinititigan si Baek Hwa-yeon. Sa pag-uusap ng dalawa ay sinabi ni Baek Hwa-yeon na sasama daw siya. Dahil pinagamit niya raw sa dalawa ang combat room ay may pananagutan din siya. Ang isa pa kaya raw siya sasama ay para malaman ang plano ni Oh Kang-woo. Sa ngayon ang kanilang party ay binubuo ng 4 na player kasama si Echidna. Ngunit kailangan pa daw nila ng isang close combat player, wika ni Oh Kang-woo. Kung kailangan mo ng close combat player ay meron akong kilala, wika ni Baek Hwa-yeon. Kinaumagahan ay pumasok agad sila sa Suwon S rank gate. Ang mga sagabal ay pinatay na muna ni Echidna at Oh Kang-woo. Si Cha Yeon-jo ay nagsabi na wag daw gumamit ng sobrang lakas dahil kakalabanin pa nila ang boss monster.
Ayos lang ako kaya huwag kang mag-alala, wika ni Oh Kang-woo. Ang sinabi ni Baek Hwa-yeon na close combat class player ay si Ko Han-mo, ang Hwarang Corps 2nd Corps Commander. Nagpakilala ang isa't isa habang si Oh Kang-woo ay sinabi sa sarili na si Ko Han-mo ay malakas katulad ni Baek Hwa-yeon. Nang makita ni Ko Han-mo si Echidna ay nagtaka siya dahil delikado raw ang bata sa loob ng gate. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na si Echidna ay kanyang familiar na kinagulat naman ni Ko Han-mo. Hindi ka na dapat mag-ulat, wika ni Baek Hwa-yeon, sapagkat sobrang lakas daw ni Oh Kang-woo katulad ni Cha Yeon-ju. Sa sinabi ni Baek Hwa-yeon ay hindi makapaniwala si Ko Han-mo habang sinasabi sa sarili na sa loob lang ng 2 buwan ay kasing lakas na agad ni Oh Kang-woo si Cha Yeon-ju na isang national ranker. Sa pag-uusap ni Oh Kang-woo at Baek Hwa-yeon ay nilapitan niya si Oh Kang-woo sabay na sinabi na may tatanungin siya kay Oh Kang-woo. Paglapit niya ay palihim siyang nagtanong kay Oh Kang-woo kung may relasyon ba sila ni Baek Hwa-yeon. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na wala silang relasyon na kinatuwa naman ni Ko Han-mo habang napapaisip ang dalawa na may gusto si Ko Han-mo kay Baek Hwa-yeon. Tama na ang usapang pag-ibig, wika ni Cha Yeon-ju, at simulan na daw ang plano. Sinabi ni Oh Kang-woo na sa tulong ng Stone Giant ay makakatulong ito sa pagpatay nila sa El Cuero. Dahil ang Stone Giant raw ay hindi umaatake habang hindi ito sinasaktan, kaya naman ang Stone Giant ang susi sa kanilang plano. Gaya ng pinag-utos ni Oh Kang-woo ay kumuha ang party ng maraming bakal na may patalim para sa plano ni Oh Kang-woo. Habang nasa tubig ay tinaas ni Oh Kang-woo ang kanyang paa at sabay na ginamit ang Power of Sound para palabasin sa lungga ang El Cuero. Pagkatapos niya gamitin ang Power of Sound ay sumunod ang malakas na pagyanig ng lupa. Mula sa kanyang kinatatayuan ay naghanda na si Oh Kang-woo para sa pagdating ng El Cuero.